tahanan po natin ay tinuturing na lugar na nagbibigay ng proteksyon at kanlungan. Pero paano kung ang tahanang ito ay hindi natin namamalayan na napapasok na ng mga demonic influences? Minsan ito po ay sa kadahilan ng masyado tayong masanay sa mga ginagawa at ipinapasok natin sa loob ng ating tahanan. Hindi natin napapansin na ang ating tahanan ay maaaring pasukin na ng mga impluensyang ito. Narito po ang 5 gawain na maaaring maging dahilan ng mga demonic influences sa iyong tahanan nang hindi mo namamalayan. Number 1, pagkakaroon po ng mga gawain na hindi kalooban ng Diyos. Ang mga halimbawa po nito ay pagsusugal, labis na pag-iinom ng alak, paninigarilyo, tsismisan at usapan ng kalaswaan sa iyong tahanan. Kapag palagi ang nagaganap ang mga immoral activities na ito sa iyong bahay, ito po ay nagiging daan para sa mga hindi magagandang impluensya na makapasok sa isip at puso ng mga miyembro ng pamilya, lalo na po ang mga bata na madaling maimpluwensyahan ito. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang simpleng libangan, ito ay layo sa kalooban ng Diyos at maaari nitong alipinin ang tao sa adiksyon at kasalanan. Dahil dito, maaari tayong mapahamak at magkasala at tuluyang mapalayo sa kalooban ng Diyos. Ang mga ganitong gawain po hindi lamang nakakasira sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating espiritual na buhay. Kapag ang mga bagay na ito ay patuloy na sinasagawa sa isang tahanan, nagiging daan ito para sa masasamang impluwensya ng kaaway. Ang iyong tahanan na dapat sana isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa at proteksyon at puno ng presensya ng Diyos ay nagiging comfort zone ng kasalanan at mga demonic influences. Number 2, ang mga kasangkapan na pinapasok natin sa ating mga tahanan. Ang mga gamit po na ating pinapasok sa ating tahanan tulad ng mga imahen, rebulto, simbolismo o mga tatak ay maaaring normalize na sa atin ngayon, pero ito po ay nagiging dahilan ng mga demonic influences. Akala po natin style o disenyo lamang, pero meron pala itong malalim na kahulugan at pinag-ugatan na mula sa mga occultismo, superstition at mga demonic themes. Dapat po nating maunawaan ang mga karamihan sa mga bagay na ito ay hindi lamang basta estilo o disenyo, kundi meron po itong espiritual na kahulugan. Ang mga ito po ay merong tema ng katiliman o mga koneksyon sa mga bagay na hindi galing sa Panginoon. Sinasabi nga po sa Biblia na huwag nating ipapasok sa ating tahanan ang mga bagay na hindi galing sa Diyos. Sabi sa Deuteronomy 7 verse 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyan ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Hindi po ibig sabihin na masyado tayong OA, kundi ito po ay tungkol sa pag-iingat at pagpapanatili ng kalinisan ng ating espiritual na buhay. Sabi ng Diyos, umiwas po sa mga bagay na hindi naluluwalhati ang kanyang pangalan at piliin ang mga bagay na totoo, marangal at nakakalugod sa kanya. Ikatlo, kapag ang tahanan mo ay punong-puno ng masasamang salita at mga masasamang isipan, ito po ay tulad ng pagmumura, panlalait, pagsisigawan at mga pag-aaway. Ang ating tahanan po ay dapat na lugar ng kapayapaan at pag-ibig at hindi ng mga masasamang salita at away. Kapag ganito po ang atmosphere sa loob ng bahay, ang kaaway ay natutuwa dahil alam naman natin na si Satanas po ay ayaw ng pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng tahanan. Ayaw po ni Satanas sa pamilya at hangad niya ang pagkawasak nito. Sa pamamagitan po ng away at masasamang salita, sinusubukan niyang sirain ang mga miyembro ng pamilya. Dahil sa ganitong kapaligiran po, madaling makapasok ang mga masasamang impluensya. Ang mga negatibong damdamin at salita po ay nagiging daan para lumaganap ang kadiliman sa isip at puso ng mga taong naroroon. Hindi rin dapat bukalan ng ating mga bibig ng mga masasamang salita. Tandaan na ang buhay at ang kamatayan ang nakasalalay sa mga sinasabi natin. Kapag palagi naririnig ang mga pagmumura at pag-aaway, mga panlalait at paninirang puri, nasisira po nito ang presensya ng Panginoon. Ang ating mga pananalita po ay dapat na mula sa puso at puno ng mga mabubuting bagay. Dapat po ay nagdudulot ito ng kapayapaan, hindi pagkasira ng iba, sa halip ito po ay nagbibigay ng buhay at hindi lason. Sabi po sa Efeso 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Meron po tayong lakas para labanan ito sa pamamagitan ng pagpili ng pag-ibig at pag-unawa kaysa po sa galit at hindi pagpapatawad. Dito po mapipigilan ang mga masasamang impluensya at mapapanatili po ang kapayapaan sa loob ng ating tahanan. Mga bagay na ating pinapanood, nilalaro at napapakinggan na meron pong mga malalaswa, marahas at nakakatakot. Kadalasan po itinuturing na lang na simpleng libangan ang mga palabas o mga laro na nagno-normalize ng kasalanan, kalaswaan at karahasan. Pero ito po ay nakaka-impluwensya sa isip at puso ng mga manonood. Hindi lahat ng ating napapanood ay demonic. Pero sa panahon po natin ngayon, totoo na parang normalize na lamang ang mga karahasan, mga kalaswaan at ang mga kadiliman.
Hindi lamang ang mga bata ang maaaring maapektuhan nito, kundi pati na rin tayo bilang mga Kristiyano. Mula po sa ating napapanood, nilalaro at napapakinggan, hindi natin namamalayan na may mga impluensya dito na mula sa kaaway. Binalaan po tayo ng Biblia na piliin ang mga bagay na marangal, matuwid at alinsunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat po nating ilagay sa harapan ng ating mga mata ang mga mabubuting bagay at hindi ang mga masasama, sapagkat anumang ating napapanood at napapakinggan ay nagsisilbing pintuan sa ating puso at kaluluwa. Habang paulit-ulit nating binibigyang pansin ang mga ganitong bagay, ito po ay humuhubog sa ating mga pag-uugali, lalo na sa mga bata na mas madaling maimpluwensyahan ito. Piliin natin ang mga bagay na may mga pagpapala, puno ng pag-asa at buhay, hindi ang mga naimpluwensyahan ng mga demonyo. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating malinis at makadiyos ang kapaligiran ng ating tahanan at mapapabuti ang ating espiritual na buhay. Sabi po sa Filipos 4 verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ikalima, pagsasagawa ng mga pamahiin o ritual na hindi batay sa pananampalataya sa Diyos. Ang ilang mga tradisyon tulad po ng paglalagay ng mga papaswerte sa ating bahay, pagpapasundo sa mga manghuhula, o pagtataboy ng mga espiritu o pagsunod sa mga pamahiin para sa swerte o proteksyon ay maaaring magbukas ng daan para sa mga demonic influences. Ayon po sa Deuteronomy, ang mga gawain tulad ng mga witchcraft, pagbabasa ng kapalaran at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ay tinuturing po na kasuklam-suklam sa Diyos. Ang mga gawain ito po ay hindi dapat gawin sa iyong tahanan dahil ito po ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang puwersa. Sa halip na umasa sa mga ganitong paraan, ang Diyos lamang ang dapat nating asahan at pagtiwalaan dahil siya po yung nagbibigay ng proteksyon. Sabi sa Gawa 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang ating mga tahanan po ay hindi lamang isang pisikal na tirahan ng ating mga katawan, kundi dapat po ito maging tahanan ng presensya ng Diyos, isang lugar na puno ng kanyang pag-ibig, kapayapaan at biyaya. Kapag po ang ating mga tahanan ay itinayo na ang pundasyon po ay ang Panginoon, siya ang magiging hari ng bawat sulok nito. Walang puwang ang kadiliman na pumasok. Ang mga masasamang impluensya po ay hindi makapangingibabaw sapagkat ang liwanag ng Diyos ay naroroon sa bawat bahagi ng iyong tahanan. Sabi po sa Kawikaan 3 verse 33, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng mga matutuwid. Muli po sana ay meron kayong natutunan, patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.